Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Chinese fighter jets na target gamit ang advanced weapons ng F-16, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Chinese J-15 fighter jets nang himasok sa airspace ng ibang bansa na target gamit ang advanced weapon system ng American-made F-16 fighter jets. Narito po ang video, panoorin po ninyo. Sa patuloy na pananakot at military drills ng China sa kapaligiran ng Taiwan, kung saan nagpapakita ang China na gustong sakupin ang Taiwan, pumalag ang Taiwan Air Force sa pagpasok ng fighter jets ng China. Dito ay ginamitan ng F-16 Advanced Targeting Pod ng Taiwan Air Force ang J-15 fighter jets ng China upang mamonitor ang galaw nito sa airspace ng Taiwan. Nagpadala ang Taiwan ng kaukulang mga puwersa bilang tugon sa inilunsad na war games ng China sa paligid ng Taiwan. Sa isang statement, kinundina ng Taiwanese Defense Ministry ang irrational at provocative behavior ng China, at sinabing nagpadala ng kanilang puwersa para protektahan ang kanilang kalayaan at demokrasya at depensahan ang soberanya ng Taiwan. Nitong linggo, iniulat ng Taiwan na nadetect nito ang Chinese Aircraft Carrier Group sa timog na bahagi ng isla sa Bashi Channel, isang daanang naghihiwalay sa isla mula sa Pilipinas at tila patungo sa Western Pacific. Una na ngang nagbabala ang China na maaaring magresulta sa disaster sa mamamayan ng Taiwan ang mga provokasyon umano ng Taiwan. 绝对有实力能够对抗这个外来的侵略的一些力量，我们一点都不担心，我们过得非常的快乐。我们今天是出来玩的，刚好路过，所以说我们觉得非常的棒，因为我们能够看到飞机的起落。但是我真的一点擦枪走火，两岸情势，对，他基本上，我对我们国家，对我们国军是非常有信心的。但是，一般老百姓还是会担心，一旦擦枪走火的话，是不是会对两岸啊，或者我们政治经济会有影响？但是基本上，台湾的民众其实都是安居乐业，其实民风是蛮纯。Naglunsad ang China ng military drill sa palibot ng Taiwan nitong Lunes ayon sa Defense Ministry ng China. Dito, nagpadala ang China ng warships at fighter jets para palibutan ang self-ruled island. Tinawag ng China ang naturang war games bilang Joint Sword 2024B, na layuning suriin ang joint operations capabilities ng mga tropa ng People's Liberation Army Eastern Theater Command. Ayon kay PLA Eastern Theater Command spokesperson Captain Li Shi, isinagawa ang naturang military drill sa mga lugar sa Hilaga, timog at silangang bahagi ng Taiwan Island. Nakapokus din aniya ang pagsasanay sa Sea-Air Combat Readiness Patrol, blockade o pagharang sa pangunahing mga daungan at lugar, gayon din ang assault sa maritime at ground targets. Kaugnay nito, sinabi ng China na ang military drills nito ay magsisilbing matinding babala laban sa separatist acts ng mga nagsusulong ng independence o kasarinlan ng Taiwan. Ang panibagong military drills na inilunsad ng China ay sa gitna ng adhikain nito na puwersahang maibalik sa ilalim ng kontrol nito ang Taiwan na itinuturing nitong bahagi ng kanilang teritoryo. Ginawa din ng China ang naturang pagsasanay kasunod ng mga pahayag ni Taiwan President Lai Ching-te na tututunan nito ang annexation ng isla, at iginiit na hindi subordinate sa isa't isa ang China at Taiwan kasabay ng 113th National Day ng Taiwan noong ika-10 ng Oktubre. Sa isang ambush interview, sinagot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga tanong hinggil sa negosasyon ni Pangulong Marcos sa isang Code of Conduct para sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Teodoro na inaasahan ng bansa ang good faith discussion sa hidwaan. Gayunpaman, idinagdag niya na sa kasalukuyan ay wala siyang nakikitang magandang senyales sa bahagi ng China. Not China will align, but let's scrutinize na lang their actions and what are they putting forward in the discussions on the code of conduct. That I would like to see. I mean, because if it is a perpetuation of what they have already done, and then it's hard, no? We look forward to good faith discussions.
And the President has given the marching order that he looks forward to good faith discussions, and we will comply. And do you see now a good faith, ano sir, yung on the part of China? Good faith in the talks. Right now, I don't. Honestly speaking, I do not see that, and the president also echoed that in saying that we cannot cast a blind eye or turn a blind eye on what is happening in the West Philippine Sea and the South China Sea. No. Nevertheless, the Philippines, the president is constrained because of our constitution to exhaust all peaceful and pacific measures of settling territorial disputes. That's the major principle. However, as I said, it is based on principle, and that is UNCLOS, while China has a historical fact exception to UNCLOS, and the history there is truly questionable. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.